An arrest warrant has been issued by the ICC against former President Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Alright. Kumusta? Mga ka-Gym 5, sanay na sa maayos ang lahat ngayon. Totoo kaya itong napabalita? Alam nyo ba ang trending ngayon? Alam nyo ba ang napabalita ngayon? Ako po. Totoo nga ba na umalis ng Pilipinas si former President Duterte? Ay, naku po. Ayan, ito yung mga lumalabas ngayon, no? Sa social media, pinag-uusapan ng iilan ngayon. At yun nga, ang hindi natin alam kung ano talaga ang tunay at katotohanan ukol dito. Anyways, malalaman rin naman natin kung ano yung pakay kung sakali ay umalis man ng bansa itong si former President Duterte. Ano yung kanyang sadya. Ito ay hindi rin naman maitatago. No? Alam naman natin na talagang kukuha ng impormasyon. Yung lalong-lalo na yung kumakalaban sa kanya. Hindi rin natin maipagkaila guys, na kung babalikan natin yung ICC, yung International Criminal Court or ICC, nabanggit ito noon nung naging DILG Secretary yung tatay ni Remulla. Tama ba yun? Correct me guys if I'm wrong. Na anytime, di ba, papasok yung taga-ICC dito, yung Interpol sa Pilipinas. Mukhang medyo lumamig yung usapin na yun matapos nagpapatuloy yung investigasyon sa Kongreso, sa Senado, patungkol doon sa AGK, patungkol doon sa Pugo, patungkol doon sa iba't iba pang mga ginagawang investigation ng Quadcom, no, sa Kongreso. Ngayon, hindi natin alam kung ano ang nangyayari. Si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Clas Castro merong ding katanungan ukol dito. No? Ito pakikinggan natin saglit guys. Yung kanyang sinabi, no? Para naman meron din tayong idea, lalong-lalo na sa ating mga mahal dyan na mga subscribers. Ukol dito, no? Itong binanggit, no? Hihiramin natin itong kay Attorney Claire Castro, ang Undersecretary ng PCO. At ito ay paparinig natin sa inyo. Yung nabanggit niya na yung issue na ito, lalong-lalo na about ICC. Ayun o. Ako, sana, 160 pa lang tayo, baka iba. Sige, labas natin. Yan, ito naman. Ito pala mga clear. Itong ating pinag-uusapan dito, nasa na ating disclaimer? Disclaimer muna, yan. This vlog is being done by Attorney Claire Castro in her personal capacity and does not necessarily reflect the views and pronouncements of the PCO, the palace, nor the president. Thank you. Magaling, siyempre. So ito mga kapatid, tingnan natin, basahin natin to. Gaano katotoo? An arrest warrant has been issued by the ICC against former President Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Informed sources told Rappler. The warrant was said to have been issued Saturday morning, March 8, Philippine time. But this could not yet be independently verified. Pero merong source, nagsabi sa Rappler. Okay? The ICC has made no official announcement and may not necessarily issue one. Pero yan, meron nga ba? So kung gano'n, may nag-fade, burnout agad,
hindi natin din naman sinasabi na totoong umalis kasi wala pa namang confirmation talaga mula sa kanyang pamilya na ano, di ba? Malalaman at magkakaalaman rin naman yan. Pero kung sakali umalis man at itong sinasabi na warrant of arrest na ito ay totoo din, kung sakali totoo ha, hindi pa tayo maniniwala o kung dito kasi ang sinasabi ang atin dito ay kung ano talaga ang nangyayari na. Kaya ngayon, ito ay pinag-uusapan lang natin kasi naging usapin na ito ngayon. Di ba? Naging usap-usapan na ito, guys. Lalong-lalo na sa social media. No? So, kung meron, masasabi kaya nating iniiwasan ito? Itong warrant? Kung meron, no? Eh, tanong natin, masasabi ba natin? Pero, masasabi ba natin na iniiwasan ni former President Duterte ito? Sa tingin ko, hindi kasi kung sakaling totoo man ito, kung babalikan natin yung mga pahayag nila noon, lalong-lalo na ng ating former President na si Rodrigo Duterte, kung pahayag niya ang pagbabasihan, alam natin, haharapin niya. Kung meron man, di ba? Si Senator Bato de la Rosa nga, di ba? Hindi natatakot. Sa ICC na yan, kung ano na yung mga warrant-warrant na yan, di ba? Meron siyang inhamon nga noon, sige, hulihin niyo ako. Ikaw pa magpusa sa kayo pa. Ang huhuli sa akin, no? Di ba? Kaya alam natin na kung sakaling ito ay totoo, ay malamang sa malamang kung yung kanilang yung kanilang pahayag at paninindigan, titingnan natin ay hindi nila ito tatakbuhan, guys. Pero ito ay wala pa namang kasiguraduhan. Kasi matagal, nakailang buwan na ilang buwan na yun na nabanggit na napag-usapan, di ba, no? Nagbitiw ng pahayag si former DILG Secretary Remulla Ocol dito, no? Na yung sinabi na walang karapatan, no, na pigilan ng Interpol pag sakali pumasok dito. Yun ang natatandaan natin. Iwan ko lang kung yun ba yung exact statement, no? Pero parang ganon. Yun yung pagkakaintindi ko. At sa opinion ko, kung ang inyong tatanungin, itong sitwasyon na ito, pag totoo man ito, magkaalaman na. No? Kasi matagal-tagal na pinag-uusapan yung extrajudicial killings na yan sa Pilipinas sa panahon, sa pamumuno ni former President Duterte dito sa ating bansa, di ba? Na kung saan ay mayroong extrajudicial killings umano at iniimbestigahan ng International Criminal Court, International Criminal Court or ICC. At alam natin na talagang seryoso ang ICC sa investigasyon nila. Kaya kung ano man ang magiging resulta nito ngayon, kung ano man ang magiging epekto nito ngayon, ito na ang panahon para maharap. Ito na ang panahon para maging klaro ang lahat sa mga pangyayari. Pero ito ay hindi pa natin ito masasabing maingay kasi yung alaga ko, no? Hindi pa natin napakaaga pa, no? Para sa akin, ito ay sana ay kung sakali ano man ang magiging resulta nito ay hindi magiging walang magiging epekto ito para sa hindi magandang idudulot dito sa Pilipinas. Alright? So, abangan natin, no? Kasi meron na pahayag dyan si Atty. Castro at yung warrant na yan na meron na umanong move na ginagawa ang PNP. Ito. There have been word that a warrant was forthcoming and that the PNP had to put in place an arrest plan. So, abangan natin. Abangan natin, no? Kung totoo ba na umalis sa Pilipinas si former President Duterte at itong warrant ito ay yun na nga, no? Hindi sana magiging hadlang para sa karagdagang tahimikan at pag-unlad ng Pilipinas. Sana naman ay hindi ito magiging susi ng kaguluhan. Sana naman, no? Di ba? Alam naman natin na mayroon din supporter itong si former President Duterte. Marami din mga supporters siyang mga yan. Di ba? Former President, Vice President, di ba na? Meron pang congressman, mayor, talagang meron talagang koneksyon at posisyon. Atin lang, sana naman kung ano mang magiging epekto, totoo man o hindi, itong mga pabalita,
itong mga nasasagap nating impormasyon ay mananatiling kampante, himik, at maayos ang bansang Pilipinas. Hanggang sa muli po, ito po ang G5 TV. Maraming salamat. Sa mga di pa nakapag-subscribe, please subscribe po sa ating channel, ang G5 TV, at huwag niyong kalimutan na i-click yung ating notification bell para naman ay magiging updated po tayo sa ating susunod na video. Maraming salamat at mabuhay ang buong